guys! Hello Taurus! Welcome dito sa ating channel. Kapalar na 888 Taurus, welcome! Alamin natin kung anong messages, energy, vibration para sa inyong lahat. Okay, Taurus. Ano bang message para sa iyo, Taurus? Okay, please connect your intuition, Taurus. Oh, rest. Bakit kailangan magpahinga? Pakigawin nga sa comment section, Taurus. Pagod ka ba? Okay. Interesting. Interesting, Taurus. Okay. Wala. Kumapa tayo dito, guys, ang isa. Taurus, 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 Taurus. Taurus, 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 Taurus. Okay. Dalawa daw. Dalawa daw. Okay, Taurus. Okay. Are you feeling stuck or indecisive? May gusto ka pang desisyonan? Ang feeling mo ba ay stagnant ka, stuck, or hindi ka makapag-desisyon? Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. But, before making a decision, you need to take a rest. Okay? So, etong dalawang barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na kung ikaw man ay namumroblema, ikaw man ay feeling hopeless, helpless, indecisive, feeling stagnant, feeling restricted, feeling lost, you need to follow your intuition. You need to listen to your intuition. Magpahinga. You've been working so hard. Take a nap. Get some rest. Spend time alone. Spend time with your family. Spend time with nature, with God. Listen to music para sa manifestation mo. And after that, makapagpahinga ka, make a decision. Okay? Wow! Ang ganda ng baraha mo, Taurus. Alright, so okay, Taurus. Wow! Reflection and redirect your energy. Okay, so yun. Itong energy na to, Taurus, ay napaka-importante niya kasi related siya sa first 3 cards mo. So, ibig sabihin, kung feeling mo stagnant ka, feeling mo walang nangyayari sa buhay mo, oras na para daw mag-reflect ka, oras na daw para mag-isip, oras na para isipin natin kung ano ba talaga ang mali. Baka may mali, baka may sobra, baka may kulang. Baka kulang ka sa effort or baka sobra ka sa effort. Baka masyado kang masipag or baka masyado kang tamad. So you need to reflect and gamitin mo yung oras na ito, this 2 weeks na to, para i-redirect yung energy mo. Kumbaga, wag mong sasayangin yung energy mo sa mga walang kwentang bagay. Like for example, if you're waiting for a job offer or waiting for the job result, kung nag-apply ka, kung ang tagal niya nang hindi kumukontak sa'yo, oras na. Hindi ka na dapat naghihintay eh. Diba? Kailan ka ba nag-apply? So kung hindi pa dumarating yan, oras na para maghanap ka sa iba. Okay? Huwag mong sayangin ang energy mo, yung oras mo para sa paghihintay, para sa wala. 'Di ba? Kung hindi siya darating, marami pa naman siguro ang naghihintay para sa iyo. 'Di ba? Okay.
Kukunin ko lahat ng energy mo para na natin. Diba? Nandito ka talaga eh. Pa-comment sa comment section, Taurus, kasi yung message mo ay resonated sa Libra, resonated sa Capricorn, and then Sagittarius. Kung nakikita mo to, Temperance, sinasabi ng bara, baka sabihin mo, nako, sabi mo Temperance, maghintay, pasensya, inabot na ng ilang buwan pero hindi pa rin dumating. Yun nga sabi ko sa'yo, di ba? Pag hindi na dumating, you need to find ways na habang naghihintay ka, meron kang ginagawa na iba. Di ba? So, dito sinasabi ng barahan na 4 of Cups, 9 of Swords, sobra-sobra ka nang nahihirapan. Feeling stagnant, feeling wasted. Feeling drain yung energy mo dito. Nakikita ko sa'yo dito, pagod na pagod ka na eh. 'Di ba? It's either pagod na pagod ka na sa relationship mo, away dito, away doon, hindi kayo magkasundo. Or maybe nawawalan ka na ng spark sa relationship. Alam mo, pag may problema sa pera, yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, mga magpapamilya, pag sobrang sobra talaga silang pagod na sila sa pagbabalanse sa pera, apektado na yan yung relationship. So, nakikita ko sa'yo dito, sinasabi ng baraha sa'yo na you need to be very, very careful. You need to be careful. And kung pagod ka na, magpahinga ka. Yun yung sinasabi, magpahinga muna tayo, Taurus. Huwag kang gagawa ng desisyon na baka pagsisihan mo sa bandang huli. Nakikita ko sa'yo dito, kulang ka sa excitement eh. Yung parang dating sweet na mag-asawa, away ng away ngayon. Because pareho kayong unemployed or yung isa unemployed, yung isa pagod na sa trabaho. Maybe yung plano nilang pagpapakasal, hindi na nila mahintay kasi pagod na sila eh sa pag-iipon ng pera. Ito naman, sinasabi na, like for example sa pamilya, kung may mga problema kayo sa pera, huwag nyo nang problemahin yung problema ng kapatid nyo or ng magulang nyo. Or kung ikaw magulang, kung may problema ka sa pera, huwag mo nang problemahin yung emosyonal ng anak mo. Kasi, alam mo ba na lahat tayo dito sa mundong ibabaw, binagyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay, hindi para sa buhay ng iba. Diba? Kailangan mong ayusin yung buhay mo kasi may sarili kang life purpose dito. Paano mo magagawa yung life purpose mo kung yung pinapakialaman mo yung buhay ng iba, yung problema ng iba? 'Di ba? So, kaya nga 'di ba, kung nakikinig tayo, minsan sinasabi na may mga lalo sa parents na hindi natututo yung mga anak because yung parents na andyan. So, if you're a parent na Taurus, hayaan mo yung anak mo na matuto. Tulad ng 'di ba, nang tayo ay bata pa, 'di ba? Inahayaan lang tayo na matutong maglakad, madapa, parang gano'n. So, gano'n din. As adult, gano'n din dapat. And, yung pain and heartaches na nararamdaman natin, normal yan kasi buhay tayo. Lahat ng buhay, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng problema. Pagpatay na yun, wala nang problema yun. So, you need to be grateful kasi nakakaramdam ka pa ng sakit eh. Nakakaramdam ka pa ng pain, ng heartaches. Okay? So, King of Wands and Magician, and the Hangman. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron kang iniisip. Maybe it's a choice. Or maybe makatanggap ka or makakatanggap ka maybe ng good news or information from your previous job. So, yung dati mong trabaho, yung dating company na pinagtatrabahuhan mo, Taurus, pwedeng makatanggap ka ng balita na they are hiring again. So, posible ka na mag-apply ulit, and posibleng ituloy mo ulit yung trabaho mo while you're waiting para sa mga nahang na balita tungkol sa paghahanap mo ng trabaho sa ibang company. And sinasabi ng baraha sa'yo na mag-iingat ka, Taurus, sa mga taong pagkakatiwalaan mo, lalo na kung bago ka sa trabaho. Nandito yung Magician and the King of Wands. Sinasabi ng baraha, hindi ibig sabihin na bago ka dyan sa company na yan, sa trabahong yan, iti-take charge mo na lahat ng trabaho. No, hindi ka dapat ganun. Kung ano lang yung nakatuka sa'yo na trabaho, yun lang. So, wag mong kukunin yung responsibilities ng iba dahil sa bago ka. No, it's power tripping yan. So, sabihin mo yan sa pinaka-boss
or kailangan mong sabihan mismo sa taong yon na pina-power trip ka na naandyan ka para maghanap ng trabaho, hindi para maging slave. Diba? So, kasi ganun yung nakikita natin eh. Dahil sa kailangan mo ng trabaho, pwedeng i-take advantage ka ng mga tao, kaya mag-iingat ka rin. Okay? Thank you guys. Bye!